history-wise, kung pag-aaralan natin yung history, a tyrant government is a short-lived government. Maaaring sa maikling panahon na i-enjoy nila yung kapangyarihan kasi sa kanila na lahat wala na siyang check and balance. So kung ano ang gusto nilang gawin, gagawin nila, mabuti man o masama, basta gusto nilang gawin, walang makakahadlang. Yun ang tinatawag na tyrant government. Kasi sa totoong demokrasya, sa tinatawag na democratic government, both sides are heard and there is a free flow of information. Mahalaga kasi yung check and balance para to avoid abuse. Yun ang essence ng democratic government. Kaya sa democratic government, mahalaga ang role ng opposition. Kasi yung opposition, siya yung sumisilip kung sa mga implementasyon ng mga programa sa gobyerno, mga proyekto sa gobyerno, nasusunod pa ba ang batas. Kasi kung walang opposition, lahat magkapartido, pwede nilang i-manipulate ang lahat ng mga bagay to their own personal vested interest. Pero kapag ka may opposition, may check and balance, hindi ma-minimize yung abuse. Kasi alam nila mayroong nakatingin na opposition. Ngayon, kung kukontrolin mo lahat ng bagay, papatahimikin mo yung opposition, ikukulong mo yung opposition, mahuhulog na ang isang gobyerno, parang tyrant government na. Ayaw niyang may check and balance sa kanyang pamamalakad. Ang isa pang essence kasi ng democratic government, may separation ng power. Like, there is a separation ng executive, legislative, at judicial. Hindi pwedeng control lahat ng isang tao yan. Mawawala